Nakakabahala, nakakatakot ang sistemang nangyayari ngayon sa ating bansa. Payag ka bang maging saksi na lang ng korupsyon? Kailan ka magsasalita? Magkomento? Parating natin ang isang mabisang sentimento ng mga Pilipino. Kung magkakaisa tayo, kaya nating alisin ang mga nagsipagyamanang mga politiko. At bilang isang Pilipino, ito si Politico Motto, I stand for the future. Paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahina-hinala. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents? But In you're, fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung Speaker Martin ang naging speaker. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. The fact na hindi nila linagay sa archive, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. Oh my God. Oh, nakakapagod, di ba? Oo. Alis na yan. Why? Ha? Why are we here? Why are we even here? This is large scale. Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Kaming mga congressman, pag nakita namin yung budget sa NEP, magre-request kami ng extra para sa distrito namin. Pag nag-grant yung request, for example, ako, Congressman Toby Tiangco, nag-request ako. Sa records, pag nag-grant yung request ko, ang lalabas na requestor or proponent is si Ikaw. Toby Tiangco at mapupunta sa distrito ng Navotas. Doon sa records ng Kongreso, meron doon na worth 13,803,693,000 pesos na ang requestor is Congressman Saldico at napunta sa iba-ibang distrito. Okay? Tapos, ang mas nakakagulat pa doon, kung matatandaan mo, Jessica, may nabanggit na lugar na malaki yung budget, di ba? Can you Okay na? identify the districts already? Huwag na natin pangalanan yung kasamahan ko. Kasi Okay. sinabi na nila, hindi nila alam. So wag na natin banggitin. O, pero sinasabi ko lang sa inyo, meron isang, out of the 13,803,693,000, yung isang distrito, nilagyan niya ng 3,105,759,000. Yung isa nilagyan niya ng 3,200,000,000 pesos. So anong tingin niyo po dito? Hindi, What was dapat- Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya, bakit, unang-una, bakit siya may discretion over this amount of money? Di ba dapat yung congressman, mas alam niya kung ano yung kailangan niya. At tulad ng sinabi ko, pag pinagbigyan yung request namin, nakasulat doon, kami ang requestor, at doon yung distrito. Pero ito, lahat yan, yung 13 billion na yan, siya ang requestor. Ito pa, yung dalawang party list associated to him, Yeah. ako Bicol, 2.295 billion, at saka yung BHW, nasa pamangkin niya to, 2,064 million. So yan na naman yung isang question, di ba? So total 17 billion. Almost 18 billion. Na- Pero na- ang question is, yung mga party list, alam ko, pinagbibigyan sila ng allocation. Opo. Pero maliit lang. Kung di ako nagkakamali, hindi ko alam. Kasi nahiya naman ako magtanong-tanong, di ba? In the amount of magkano? Mga siguro 100, 150. If I'm wrong, dun sa mga party list na kasama ko, kung mali po ako, correct niyo ako. Yan ang alam ko. Hindi usual yung 2 billion. Hindi, 60 nga silang party list itong dalawa. Oho. Pinagpala, di ba? Nakakuha ng 4 billion. 2 billion Na, each. it's not usual. Tama po. Hindi.
Okay. And then, ulitin ko lang po, Kasi Congressman. yung 2 billion, isang distrito na yun eh. Oo. Oh, yeah. More or less. Ulitin ko lang po ha, tama po yung pagkakaintindi ko. So si Zaldico gets 13 billion na inilagay niya sa kung ano-anong distrito without the congressmen or even the LGUs for that matter, knowing, bigla na lang meron pala silang ganung pondo. Yes, sinabi sa akin ng mga congressman, di namin alam yan. And then, aside from that, yung dalawang party list associated with him got 2 billion na pondo, which is, again, very unusual kasi hundreds of millions lang at the most ang nakukuha ng party kasi list. Kasi wala naman silang distrito, di ba? Opo. It's expected na yung mga distrito aasikasuhin ng district congressman, di ba? Okay. So kaya hindi sila pinagbibigyan. But syempre, siguro may konting pagbibigay kasi meron silang dapat tulungan, mga ganyan, pag nagre-request, di ba? Naiintindihan naman natin yun. Pero ibig sabihin, ang laki ng So, discrepancy. ang tanong ko ulit, paano nangyari ito? Zaldico is a party list representative who is the chairman of the Appropriations Committee in the House and then gets to do this, sabi nyo, paano ho nangyari yon? Hindi, siya dapat sumagot. Paano? Hindi, pero there's a House leadership, di ba? The House would probably have its own oversight committee. May tumitingin dapat doon. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba, kung nagawa niya to, sinong maniniwala na kaya namin imbestigahan yung sarili namin? Sinong maniniwala? Tapos ayaw nilang ipatawag. Sinong maniniwala dun sa investigasyon na yun? Nasaan na hubat daw siya? Hindi ko alam. No, but there are reports kasi that he's already abroad. Tama? I don't know. I haven't seen him since the opening of Congress. Tapos, Congressman, we're only talking of one person here, Zaldico. Yeah. And there are so many others in the list of the Hindi, pero president. siya na yung pinakamalaki. Oo. Siya na yung pinakamalaki. But his case is ilalagay. unique kasi contractor na nga siya, congressman pa. Hindi na daw siya contractor. Nag-divest na raw Nag-divest siya. na daw siya, Okay. sabi niya. Yung 2022, ang net worth daw po ng Zaldico ay 236.7 million. Noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Zaldico. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung Speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez, noong 2025, ang declared di umano ay 315 million. Noong 2022, ay 315 million ang net worth. After 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Isa pang pangalan, ito katagi-tangi din ito, yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. Politiko mo to, 1.49 politiko mo, billion in husgahan mo. Sa 4 na dekadang nabubuhay po ako, ito ang pinaka-worst na nasaksihan kong korupsyon sa gobyerno.